Nauuso na naman ngayon yung mga classic scooter at ngayong taon ay napakaraming nilabas na classic scooter dito sa ating bansa. Pero dahil kilalang mga scooter nga ito ay medyo may kamahalan. Bakit hindi natin itry ang FKM Labi 150? Silipin natin ngayong araw yung kanyang specs, mga features at alamin na rin natin kung magkano ngayong taon. Tara! Nung napadaan nga tayo dito sa may FKM Antipolo ay agaw pansin sa atin yung classic scooter na to, yung Lavi 150 na nandito sa kanilang labas. Ayan yung kanilang branch dito sa Antipolo, FKM, sa tapat lang to ng SM Cherry. So marami din silang unit dito kung gusto nyong mag-visit dito. Ayan yung kanilang mga motor na naka-display dito. So wag na natin patagalin to. Review na natin yung Lavi 150 ng FKM. Let's go! Sa kanyang looks ay kapansin-pansin yung pagka-Italian looking nito at wala kang makikitang decals o sticker dito. Pag tiningnan mo sa kanyang bandang harapan, ay sakto lang din ang laki nito pero pag sinilip mo yung angle dito sa huli, ay medyo bulky siya. Kakulay ng side mirror nito ang kulay ng mga bearings, may mga touch na chrome dito sa frame ng kanyang headlight at dito din sa gilid ng kanyang mga bearings all the way dito sa kanyang bandang likuran ay naka-chrome din. May pride of ownership ng FKM, naka 3D emblem ito dito sa may unahan at sa likuran din ay naka-emblem ang Lavi 150. Unique din yung kanyang grab bar kasi agaw pansin talaga ito pag tiningnan mo dito sa kanyang hulihan, medyo kakaiba siya kumpara sa ibang grab bar. Wala ka na rin aalalahanin dito dahil kahit classic scooter ito ay medyo may ibubuga din dahil 150cc na po ang motor na to. 4-stroke single overhead cam, single cylinder, less maintenance pa ito kasi naka-air cooled pa siya, naka-FI kaya medyo matipid na rin sa gas. Sa kanyang maximum power na 6.85 kW at 7,500 RPM na may pagsabayan din to sa mga kilalang brand sa Pilipinas with a maximum torque naman na 10.5 Nm at 6,000 RPM. CVT automatic. At ang kanyang tank capacity ay mayroong 6.2 liters na kaya magkonsumo ng 35 to 45 kilometers per liter depende sa driving habit natin, sa road condition at sa bigat ng rider. Mapipil mo talaga yung pagka-classic scooter nito dahil naka-bulb type pa yung kanyang headlight. Pero nilagyan naman nila ng mga LED yung kanyang signal light at kanyang tail light. Sa additional features nito ay equipped na rin ito ng USB ready na charging port. Hindi ka na rin mag-worry kung sakaling umalis ka ng bahay nyo, nalobat yung cellphone mo dahil pwede ka dito mag-charge. May saktong laki lang din yung kanyang compartment dito sa may unahan, disusi ito. At meron na rin siyang hook, dagdag sa pagka-convenient ng motor na to. At dagdag pa sa pagka-unique ng motor na to dahil ang kanyang tangke ay located dito sa bandang ibaba. May susian din ito dito sa kanyang bandang footboard na agaw pansin naman na may mga rubber stripe ang kanyang footboard na nagsisilbing anti-slip para makapit ang ating mga paa kapag nakasampa tayo sa motor na to. At swabe din ang upuan nito sa lambot nung trinay natin siyang upuan dahil medyo makapal yung nilagay nilang cushioning para na rin siguro maging long lasting yung kanyang cushioning. Maganda din yung kanyang seat cover, meron siyang mga texture dito para hindi madulas. Sa kanya namang panel, ayan, kombinasyon nito ng analog at digital kaya malinaw nating makikita yung mga information na kailangan natin kapag nagta-travel tayo or kapag may chinek tayo sa motor na to. Sa kanya namang dimension, so saktong-sakto lang din talaga ito sa mga beginner at doon sa mga lady rider dahil may length siya na 190 cm, may width naman siya na 70.5 cm at may height siya na 113.5 cm. Sa kanya namang mga switches dito sa kaliwa, nandyan yung high and low. Meron din siyang hazard dito, may turn signal at yung kanyang busina. Sa kanyang kanan naman, ayan yung kanyang electric starter. Sa kanyang wheelbase, may sukat ito na 134 cm. Sa kanyang seat height, nung sinubukan naman natin siyang upuan, sakto lang din sa height natin. May height tayo na 5'6" dahil ang kanyang seat height ay 81 cm at may ground clearance naman siya na 15.5 cm. Hindi ka na rin talaga mahihirapan lalo na kapag ka nagpark ka sa alanganing lugar or kapag ka nasa mga traffic situation ka dahil kayang-kaya niyo yung motor na to dahil may timbang siya na 108 kg. Sa sukat naman ng gulong dito sa kanyang unahan, may sukat na 110/70/12. Sa likuran naman ay 120/70/12. So medyo bulky na rin to ha. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork at dito sa likuran ay naka-hydraulic spring type. At sa kanya namang braking system dito sa unahan naka-disc brake with combi brake system. Ganon din sa likuran na naka-disc brake din with combi brake system. Pag sinabing naka-combi brake system, binabalance nito yung stopping power sa unahan tapos sa likuran, 70% sa likod, 30% naman dito sa unahan.
Ang Labi 150 ay may mga kulay na red, white, black, and gray. At may SRP naman ito na 86,900 at pwede ka naman dito mag-installment kung magda-down ka ng 26,070 pesos at ang magiging 24 months mo ay 3,752. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang specs and features? Sa dami ng lumalabas na scooter, kung medyo tight yung budget, sa tingin mo ba pwedeng-pwede na yung motor na to? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi nating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe para mas maging updated ka pa sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye.